Maligayang pagdating sa From Sander PH. Dito, bawat kwento ay parang liham. May kirot, saya, aral at pag-asa. Sa liham ng buhay, kwento ng puso, marinig mo ang mga tunay na salaysay ng pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan, pagkabigo, at tagumpay. Ako si Miss M at samahan mo ako kung ikaw ay naghahanap ng pahinga, damayan o inspirasyon. Sama-sama natin pakinggan ang mga kwentong hindi kailanman naluma. Isang liham, isang kwento mula sa puso. Hello Miss M, ako si Lani, 32 years old. Isa akong simpleng may bahay na may isang anak. Nakatira kami sa Cavite. Ang asawa ko, si Randy, ay 36 years old. Trabahador siya sa isang pabrika, masipag, at maayos naman sa panlabas. Pag nakita mo kami, parang perfect couple. Pero sa likod ng pinto ng kwarto namin, iba ang kwento. Noong una, ang relasyon namin ay puno ng lambing. Hindi ko akalaing magbabago ito dahil lang sa mga bagay na akala ko'y simpleng trip lang niya sa kama. Pero habang tumatagal, parang mas naging mahalaga sa kanya yung performance ko kaysa sa emosyon naming mag-asawa. Nagsimula ang lahat sa maliit na hiling. Gusto niya raw subukan ang ganitong posisyon, ganyan, para raw may variety. Sige, bilang asawa, pinagbigyan ko. Sabi ko, kung ito ang paraan para maging masaya ka, okay lang. Pero habang tumatagal, parang hindi na siya kontento. Hanggang sa isang gabi, habang nasa kama kami, bigla niya akong tinanong, Love, pwede bang subukan natin yung gaya ng sa Viva Max? Alam mo na, yung wild, intense, yung parang may eksena sa pelikula. Natawa ako. Akala ko biro, pero seryoso siya. Gusto ko yung performance mo parang artista doon. Expressive, malakas ang ungol, may role-playing paminsan. Gusto ko yung hindi ka lang basta nakahiga. Napangiti ako ng pilit. Pero sa loob-loob ko, may kirot. Hindi ba sapat na nariyan ako? Hindi ba sapat yung totoo kong nararamdaman habang magkasama kami sa kama? Doon nagsimulang magbago ang dynamics naming mag-asawa. Tuwing gabi, may bago siyang request. Minsan, gusto niya ako magsuot ng costume. Nurse, teacher, minsan pa nga policewoman. May mga pagkakataon gusto niya ako magmakaawa, parang eksena raw sa pelikula. Hindi na ito tungkol sa pagmamahalan. Para na akong umaarte. Pero hindi naman ako artista. At lalong hindi ako bayarang performer. Isang gabi, sinabi ko sa kanya na hindi ko na kaya. Ayaw ko na. Hindi ako komportable. Hindi ako masaya. Pero imbis na intindihin niya ako, nagalit siya. Ang arte mo naman. Isang beses lang ayaw mo pa. Dati nga ginagawa mo yung hotdog Wala kang reklamo noon. At oo, totoo. Pinagbigyan ko siya noon. Isang beses, pinagbigyan ko ang gusto niyang subukan ko ang pagkain ng hotdog. Alam mo na, yung oral. Ayaw ko talaga. Pero pinilit ko ang sarili ko para sa kanya. Dahil mahal ko siya. Pero nang matapos yon, nag-iba na siya. Parang mas lalo siyang naging hayok. Araw-araw siya nagre-request. Minsan kahit may sakit ako, minsan kahit bagong panganak lang ako, gusto niya agad. Dumating sa punto na nasasaktan na niya ako. Isang gabi, habang nagpapanggap akong okay lang, habang pinipilit kong ngumiti sa gitna ng performance na parang pang Viva Max, napasigaw ako, masakit! Hindi ko na kinaya. Pero imbis na huminto siya, lalo pa siyang naging agresibo. Parang hindi niya na ako narinig. Parang hindi ko na siya asawa. Parang ibang tao na siya. Nilamon na ng libog. Pagkatapos ng gabing yun, umiyak ako. Nagkulong ako sa banyo. At habang pinapahid ko ang mga luha ko, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Mahal pa ba ako ng asawa ko bilang ako? O mahal niya lang yung idea ng katawan ko? Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Kapag binagbigyan ko siya, pakiramdam ko nawawala na ako. Kapag tumanggi ako, may gulo.
Lagi niya akong sinisisi. Sabi niya, kasi hindi ka nag-game. Nung una oo, tapos ngayon ayaw mo na. Bakit? May iba ka na ba? Pati pagkatao ko tinatanong na niya. Kaya sinubukan kong magsulat. Hindi para manira, hindi para idaan sa drama, kundi para lang may mapaglabasan ako ng sama ng loob. Sumulat ako sa isang YouTube channel na tumatanggap ng kwento ng mga kagaya kong misis, yung mga hindi nagsasalita sa publiko, pero halos mabaliw na sa loob ng bahay. Kasi, hindi ito simpleng sex problem lang. Ito ay tungkol sa respeto, sa hangganan, sa emosyon. Hindi porket mag-asawa kami, pwede na niya akong pilitin sa mga bagay na hindi ko gusto. Hindi porket may papel ako bilang asawa, dapat performer din ako gabi-gabi. At lalong hindi ko tungkulin na araw-arawin ang performance na parang pampelikula. Hindi ito Viva Max. At hindi siya direktor. Ako ay tao. May damdamin, may pagod, may mga limitasyon. Ang gusto ko lang naman ay pagmamahal. Yung totoong intimacy. Yung hindi kailangan scripted, hindi kailangan may acting, hindi kailangan may props. Ang tanong ko sa lahat ng makakabasa o makakarinig nito, kailan ba naging mali ang pagiging asawa? Kapag hindi mo na kayang ibigay lahat ng gusto niya sa kama? Hindi ko sinasabing perpekto ako. Oo, nagkulang rin ako, siguro sa effort minsan, pero hindi dapat nagiging sukatan ng pagmamahal ang level ng performance sa kama. Sana, isang araw, mabasa ito ni Randy. Hindi para ikahiya niya ako, kundi para matauhan siya. Na hindi lahat ng gusto niya ay kailangan niyang makuha. Na may hangganan ang pag-unawa. Na kahit asawa mo na ang isang babae, may karapatan pa rin siyang tumanggi. At sana rin, sa mga misis na katulad ko, tandaan niyo, hindi tayo obligadong gumanap bilang artista kung ang gusto lang naman natin ay pagmamahal. Hello Lani, una sa lahat, maraming salamat sa pagtitiwala. Hindi biro ang kwento ang mga ganitong bagay. Lalo na kung ito ay tungkol sa isang bagay na kadalasan ay tahimik lang nating tinitiis. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Bilang isang misis, bilang isang ina, at bilang isang babae na tila nakakalimutang may damdamin, hindi lang katawan. Hindi ka nag-iisa. Maraming kababaihan ng tulad mo. Tahimik, pero unti-unting nauupos sa loob ng relasyon. Akala ng iba, dahil asawa na, obligasyon na ang lahat. Pero hindi, kahit pakasal na kayo, may hangganan ang consent. May karapatan kang tumanggi. At higit sa lahat, may karapatan kang maramdaman na ikaw ay minamahal, hindi ginagamit. Ang kwento mo ay hindi lamang kwento ng isang mag-asawa na nawalan na ng spark sa kama. Ito ay kwento ng kawalan ng respeto. Kwento sa isang pagmamahalang na uwi sa pag-aangkin, hindi sa pag-aaruga. Lani, gusto kong malaman mo ito. Hindi mo kasalanan na pagod ka, hindi mo kasalanan na nasaktan ka, at hindi mo kasalanan na humingi ka ng pagmamahal na may respeto. Marami ang matututo sa kwento mo. Maraming mata ang mabubuksan. At sana, isang araw, kung sakali mang marinig o mabasa ito ni Randy, hindi galit ang maramdaman niya, kundi pag-unawa. Kasi minsan, kailangan natin marinig mula sa ibang tao ang sakit na hindi natin kayang isigaw. Para sa mga misis na kagaya mo, at sa lahat ng kababaihan na nananahimik sa loob ng tahanan, hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo baliw. At lalong-lalo na, hindi kayo props sa isang pelikula ng ibang tao. Ikaw ay babae, ikaw ay tao. At ikaw ay karapat-dapat sa tunay na pag-ibig, yung hindi scripted, yung may respeto, at yung totoo. Maraming salamat, Lani, sa tapang mo. Sana, sa bawat salita mong inilabas, unti-unti mong maramdaman na may gumagaan sa dibdib mo. At sana, sa makakarinig nito, mas maintindihan pa natin kung gaano kahalaga ang emosyon at respeto sa isang relasyon.
Mahalaga ka at nararapat kang mahalin hindi lamang bilang asawa, kundi bilang ikaw. Kung naantig ang puso mo, paki-subscribe ang aming channel at huwag rin kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang kwentong ito. Kung nais mong ibahagi ang iyong istorya, maaari kang mag-send sa email ad na nasa baba o sa Facebook account namin. Hanggang sa susunod na kwento, mula sa puso, from Sender PH.